Nga po, mayaman tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. Sa umaga po na ito ay tayo po dadako sa paghayag ng salita ng Panginoon na inahalintulad po sa buhay ng bawat isa. Samahan niyo po ako sa maiksing mensahe ng puro tayo mga awit. Sabi po dito sa mga awit ng 112, ulo patulong. Ang sabi po, purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naniligayahang mainam sa kanyang mga utos. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang layo ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginawaan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Sa makatwid bagay, bumabangon ng liwanag sa kadiliman, at siya'y mapagbiyaya at puspos ng kahabagan at matuwid. Palakpakan po ang Panginoon. Ano ang sabi sa uno? Purihin ninyo ang Panginoon. Opo, purihin daw natin ang Panginoon. Kasi halos po lahat na nakasaad sa banal na kasulatan ng mga awit hanggang 150, lahat doon ay na sinasabing purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Walang sinabing hindi purihin. Kung hindi sinasabi, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga ay purihin ng Panginoon. Lahat ng pinagkalooban ng hininga at kalakasan ng Panginoon, karapat dapat na purihin ng Panginoon. Hanggang malakas tayo, hanggang nabubuhay tayo, ay purihin natin ang Diyos upang magkaroon tayo ng tunay na kawakasan dito sa ibabaw ng lupa. At malugod natin ang Diyos. Amen? Magpuri tayo sa Diyos patuloy. Kahit na may pinagdadaanan kang problema, mabigat na pagsubok, may karamdaman ka ngayon, mas lalo kang magpuri sa Panginoon. Kahit na pagapang ka, kahit na may iniinda kang masakit, ano pa to, kailan magagalito, kahit na pagapang ka, dumalo ka ng gawain ng Panginoon. Upang patuloy kang itaas at pagalingin ng Panginoon, upang patuloy na malugod ang Diyos at igawad niya sa iyo ang dakilang habag, kabutihan, kapangyarihan niya sa buhay mo at sa buhay natin. Yun ang kinakailangan, di po ba? At sabi, mapalad ang nakatatakot sa Panginoon na naliligayahang mainam. Di po ba? Kasi kapag naliligayahan kang mainam sa kanyang mga utos, nandoon ang pagkatakot mo sa Diyos. Nandoon ang respeto mo, nandoon ang pagsunod mo sa Panginoon. Di po ba? May takot po ba tayo sa Diyos? Amen. So bakit ka? Bakit nagiging mapalad ang pagtakot sa Panginoon? Mapalad ka sapagkat mamanahin mo ang kaharian ng langit. Mapalad ka sapagkat hanggang ngayon, buhay ka, malakas ka. Mapalad ka sapagkat hanggang ngayon, malaya kang nakakapagpuri sa ating Panginoon. Kasi opo, darating ang panahon, amen, pagbabawalin na ang Biblia. Pagpapawali na ang maghahayag ng salita ng Panginoon. Naalala niyo po ba, napanood niyo po ba yung unang panahon ng mga apostoles? Nangaral sila ng salita ng Panginoon, marami silang naging taga-akay. Pero nung mahayag ang salita ng Panginoon, nakarating sa ukulan ang salita ng Panginoon, ano ang ginawa sa mga apostoles? Inusig sila, pinapatay sila, pinatigil sila sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Kumbaga, nangangaral na sila, patago na lang. So, dadating din ang panahon, ganun din. Mangangaral tayo, patago na lang. Amen. Mangangaral tayo, amen, tayo na lang ang nakakakita. So, hanggang hindi pa pala nagaganap ang mga bagay na yon, hanggang malakas ka pa, nabubuhay ka pa, kaya mo pang maghanap buhay, kaya mo pang lumapit sa Diyos, patuloy kang magpuri at magpagamit sa ating Panginoon. Upang kung dumating man ang panahon, alam mong meron ka ng shield sa Diyos. Amen? Dahil darating ang araw, ganyan po ang magaganap. Kaya nga hanggang hindi pa nagaganap, lumapit ka na sa Panginoon. Kaya nalulugod ako sa umaga po na ito, talagang si Kalani nandito sa oras po na ito. Palakpakan po ang Panginoon. Kaya hindi tayo magsasawa kahit na busy ka, pagod ka, kapag may nangangailangan ng prayer, pupunta tayo. Kasi yun ang katungkulan natin sa Panginoon. At higit sa lahat, pinagpapala ng Panginoon ang bawat madadausan ng gawain ng Diyos. Alam ko, pinagpala ang tahanan ng persona, family, ng mga Balgomera kagabi. Kasi meron dong isang, hindi namin nakakausap, pero kagabi, nakihalibulo sa amin. Alam mo yung makikita mo yung ngiti sa labi, nakikita mo yung joy, talagang makikita mo yung saya sa kanilang puso na nalaman nila ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ng mga Balgomera.
Alam ko, hindi ako nakapunta doon. Yung mga ilang araw na pinagpe-pray si Tate Odette, si Pastorang pumupunta doon. Pero talagang ginamit si Pastora sa tahanan na yun. Talagang malaking improve po talaga ang prayer na nagagawa ng prayer. Kagabi, nagulat ako, kala ko madadatnan ko si Tatay Odette inaakay. Nagulat ako, tumayo sa upuan, parang walang nangyari. Amen. Ang bilis pong tumatayo, palakpakan po ang Panginoon. Kasi ganun po kapangyarihan, ganun po kadakila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Maging ngayon sa katayuan ng ating Kuya Jun, bagamat hindi siya nagamit sa anumang bagay, sa mga punta-punta niya ng bundok, hindi siya nagamit, pero big plano pala ang Panginoon. Dito pala siya gagamitin sa remnant para mag-video, i-video ang gawain ng Panginoon. Alam ko, darating ang panahon, yung saklay na yan, araw, wala na yan, iiwan niya na yan sa kanilang bahay. Maglalakad na yan ng matiwasay at makakapaghanap buhay ng maayos. Naniniwala po ba tayo? Amen. Kasi, ang gift ng remnant ay healing. Marami dito mga patotoo na agaw buhay na kay Nanay Estela. Akala natin na hindi na natin makakasama, pero ngayong buhay na pa to hanggang sa ngayon nakakasama natin. Kung Kalani, smooth lang yan, Kalani. Maglingkod ka lang sa Diyos. Mahal ka namin, mahal ka ng Diyos, kaya ka binibigyan pa ng mahabang buhay hanggang sa ngayon, dinadagdagan pa ang hininga mo ng Panginoon kasi mahal ka ng Panginoon, may plano ang Diyos sa iyo. Huwag mo lang kalimutan ang katungkulan natin sa Panginoon. Ano pa ba ang katungkulan natin sa Panginoon na binigyan tayo ng buhay ng Diyos? Para papurian natin ang ating Panginoon hanggang nabubuhay tayo. Amen? Upang pagpalain tayo dito sa ibabaw ng lupa, maging makapangyarihan tayo dito sa ibabaw ng lupa. Ano ang sabi dito? Hallelujah. Bilang karuktong sabi po sa 2, sabi, ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa at ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Palakpakan po ang Panginoon. Kasi yun ang kanyang pangako. Amen. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad dito sa ibabaw ng lupa. Kasi sa isang tao na may naglilingkod sa isang tahanan na tunay at tapat, hindi lang ikaw ang iingatan ng Diyos. Pati ang iyong lahi, pati ang iyong angkan na sasakupan sa iyong tahanan ay pagpapalain at iingatan din yan ng Diyos. Lalo na kapag lagi mo pinapanalangin, kahit saan man lupalop ng mundo, malayong lugar man, ang iyong kapatid, ang iyong pamilya, kapag nananalangin ka sa Panginoon, sinasama mo sa panalangin ng iyong kapatid, ligtas yan. Hindi yan pababayaan ng Panginoon. At higit sa lahat, sabi daw po, ang atin daw pong binhi sa ibabaw ng lupa ay magiging makapangyarihan. Ano ang binhi? Binhi ay ang buto. Kapag tinanim mo ang binhi, amen, namunga, lumago, ganun din tayo sa Diyos. Tayo ay isang buto sa Panginoon. Habang patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod ng tunay at tapat, lumalago ang ating pananampalataya at kaalaman sa Panginoon. Nagiging makapangyarihan tayo sa ibabaw ng lupa, nagiging malakas tayo. Paano tayo nagiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa? Kasi nagagawa nating mag-cast out ng bad spirit. Di po ba? Nagagawa nating magpalayas ng masamang espiritu sa pangalan at salita at sa mga aral ng ating natutunan sa ating Panginoon. Tama nga sabi, kapag magpapalayas ka ng masamang espiritu, dapat hindi yung pabulong. Dapat pasigaw. Kung paano mo sinisigawan yung asawa mo, masigawan mo yung bad spirit. Yung bang meron kang authority na pinapalayas mo yung masamang espiritu. Kasi kapag pabulong, tatawanan ka pala ng espiritu, ng bad spirit. Napalayas mo yung bad spirit dun sa tao. Ang mabigat, sa'yo naman pumunta. Di po ba? Merong ganyan, di po ba? Ano ang dapat? Manalangin tayo sa Panginoon at kung tayo magpapalayas, dapat malakas ang ating sigaw sa Panginoon. Kung paano natin pinupuri ang Diyos, kung paano natin pinapasalamatan ng Panginoon, dapat malakas din ang pagpupuri natin sa Panginoon. Sabihin natin sa Diyos, mahal ka namin Panginoon! Mahal ka namin, Panginoon! Pupurihin ka namin hanggang nabubuhay kami! Purihin ka namin Hanggang malakas kami sa ibabaw ng lupa. hanggang malakas kami sa ibabaw ng lupa. Palakpakan po ang Panginoon. Ganun dapat. Lagi tayong alive sa Panginoon. Yung problema, kalimutan natin yan. Yung pagsubok, kalimutan natin yan. Wala tayo sa ating tahanan, nandito tayo sa tahanan ng Diyos. Malay po natin, sa pagtapos ng gawain na ito, pag-uwi natin sa ating tahanan, ay may plano na pala ang Diyos. Inayos na ng Panginoon ang problema mo. God is good? In all the time? Palakpakan po ang Panginoon. Nasabi pa dito, hallelujah. Hindi tayo magtatapos. Nasabi pa dito, hallelujah. Dito po sa Paul, ang sabi nga,
Ang matuwid, sabi nga, hallelujah, sa makatuwid ay buhay, hallelujah, sa tripal pala. Kaginawaan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Sa makatuwid bagay, ang bumabangon ng liwanag sa kadiliman. Siya'y mapagbiyaya at puspos ng kahabagan at matuwid. Palakpakan po ang Panginoon. Sabi nga, lumalaging kayamanan at katwiran ay nasa iyong tahanan. Nagaganap po ba sa buhay natin yan? Hindi lang yung kayamanang material, kung hindi kayamanang spiritual. Kasi yan ang pangako ng Panginoon. Kapag may problema ka, may pagsubok ka, lumalapit ka pa sa Kanya, mas lalo niyang pagpapalain ng iyong tahanan. Pero kapag naglaylo ka sa Diyos, lahat yan ay mawawala. Pero ganun pa man, nawala man ang mga bagay na pagpapala, hanap buhay sa iyong tahanan, kagalakan sa iyong tahanan, kaya niya muling ibalik ng Panginoon. Kapag patuloy ka lang lumapit at magtiwala at magpuri at magpasalamat sa Kanya, ibabalik muli ng Panginoon. Yan, naniniwala po ba tayo? Kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Kapag inuuna mo ang Diyos sa iyong buhay, lagi ka rin uunahin ng ating Panginoon. Sabi nga, lumalaging liwanag sa kadiliman. Yung dilim mo ngayon, sa mundo mo ngayon, kapag lumapit ka sa Diyos, mapapalitan niya ng liwanag. At pagpapalain niya ang iyong lupa, ang iyong buslo, ang iyong tahanan, ang iyong katawan, pagpapalain ng Diyos. Sabi po dito, magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong hayop at ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng inyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at magiging mapalad ang iyong palayo. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Palakpakan po ang Panginoon. Sinabi po ba rito? Nakasaad po ba sa Biblia? Lahat po nakasaad. Walang sinasabing hindi ka magiging mapalad kapag lumapit ka sa Diyos. Magiging mapalad ka kapag inuna mo ang Diyos. Amen? Hindi yung unahin mo yung kalayawan sa buhay mo. Amen? Ilang oras lang ang gawain ng Panginoon. Pinakamataas pa. Wala pang ang 2 oras ang gawain ng Panginoon. Mahaba ang oras, pwede kang gumala. Dapat unahin mo ang Diyos upang maging mapalad ka sa iyong bayan. Amen? Uunahin po ba natin ang Diyos sa ating buhay? Unahin natin ang Diyos. Kasi ganyan ang diablo, tutuksuin ka eh. Ay tara, punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan, gumala tayo. Araw ng gawain. Nandiyan na yung pagpili. Di po ba? Kalayawan, uunahin mo ang Diyos at buhay na walang hanggan. Malay mo, ang Diyos ay dumating na sa oras na ito, wala ka. Nasama ka sa kaligtasan. Hindi ka nasama. Pero dapat lagi kang maging handa. Ipaglaban mo ang gawain ng Panginoon. Dapat may authority ka. Ay hindi, mapapalibang ko yan. Dadalo ko ng gawain ng Panginoon. Kasi alam kong may gagawin ng Panginoon na plano sa buhay ko sa oras na ito. Maging sa oras natin, laging may plano ang Panginoon. Huwag lang tayong magsawa na lumapit at magpuri sa ating Panginoon. God is good. In all the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Unaunawa po ba tayo? Sabihin po natin sa ating katabi, pinagpala ka ng Panginoon sa oras po na ito. Lalakas ka yan. Amen. Gagaling ka sa iyong karamdaman sa oras po na ito. Palakpakan po ang Panginoon. Maraming, masaya ka po ba? Masaya din po kami kasi nandito ka. Kung masaya kami, masaya sila kasi nandito ang pasensya mo. Palakpakan po ang Panginoon. God is good ulit. And all the time, palakpakan po ang Panginoon. Tinatawagan ko po ang magbibigay ng mensahe na ito, ang ating pong Pastor Leonard Persona. Palakpakan. Good morning po. Are you blessed? Amen. Good morning sa likod. Puno tayo, no? Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na dinilig niya yung panalangin namin sa pamilya po ng aking asawa, Panginoon. So, andun po talaga yung ramdam namin, ramdam nila yung presensya ng Diyos sa tahanan nila, sa mga kapatid namin. At alam ko, dati kasi yung magkapatid na yung kapatid namin na yun, bihira namin sila makasalamuha dahil lagi silang busy. Pero thank you kay Lord, hindi ko sila in-invite kagabi, pero pumunta po sila nung marinig tayong kumanta.
Alam ko na kumikilos si Lord sa buhay namin, sa pamilya namin, sa asawa ko, at sa kaarawan ng aking anak ngayon, 14 years old na. Happy So, marami pa na. Sabi ko nga, pinagpipray ko sa kanya na patuloy pa siyang gabayan ni Lord at patuloy siyang manatili sa salita ng Panginoon upang mabuhay ng payapa. Kasi wala tayong may papamanang yaman. Ang kaya ko lang ipamana sa kanila ay salita ng Diyos upang sila ay mabuhay ng mapayapa. Kasi according to the book of Colossians, sa Colossians chapter 3, verse 12 hanggang 17, ganito po ang sabi: "Mangagbihis na kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kabanalan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiis kayo sa isa't isa, mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gagawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo ng isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Mananahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At sino man sa inyo'y ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na magpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Palakpakan ng Panginoon. Ito po yung bilin ng Diyos. Sa verse 12, mangagbihis daw po tayo kagaya ng hinirang ng Panginoon. Tayo ay hinirang ng Diyos. Amen? Saan tayo hinirang? Bilang kanyang mga lingkod. Mabaang loob. Wala yung pride. Amen? Wala yung mapagmataas. Wala yung matigas na puso. Kasi sinabi ng Panginoon, ito yung feeling ng Lord. At lahat daw po natin, ang ginagawa daw po natin, ay kailangan merong kaakibat na panalangin at i-consigne natin sa Kanya. Kailangan lahat ng gagawin natin ay ipagbigay alam natin sa Kanya, ipanalangin natin. Sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng panalangin, Lord, I can do this for your glory. Amen? Wag daw po natin gagawin ang mga bagay upang tayo'y sumikat, upang tayo gumaling. Pero dapat daw po lahat ng bagay ay gawin natin ng ayon sa kalooban ng Diyos, upang tayo magtagumpay. I know, hindi mo hiniling na maging manager ka ngayon, because the great God is in you. Si Lord ang nagmamataas sa iyo. Si Lord ang nagtataas sa iyo. Si Lord ang nagbibigay sa iyo ng katalinuhan. Si Lord ang nagbibigay sa iyo ng pagpapala. Because you are the man of God. Amen? Kaya nagugulat tayo. Bakit andito na ako sa posisyong ito? Dahil yan sa paglilingkod mo. Dahil yan sa pakikinig at pakikinig sa Diyos. Amen? Kaya po yung biyanan ko nun, nung ako nagbabantay sa ospital, dalawang araw yata ako. Hindi ko man makabisado lahat ng mga golden words na binigay sa akin. Pero meron akong notebook. Habang tulog siya, may dala akong langis, hinihinog ko yung paan. Pastora, ano bang dapat gawin? Pero alam niyo po, yung mga kasama natin, mga pastors, hindi po sila nakagod na lalaki. Alam po,
Naglalakad na, wala nang tingko. Samantalang nung nasa ospital, hindi niya mayangat yung paa, hindi niya mayangat yung kamay. But the Holy Spirit of God, doon kami nanalangin. Doon kami humawa sa presensya ng Diyos. At salamat sa inyo mga panalangin. Hindi pa ako nagtatapos. Hindi pa ako nagsasawang umiling kay Lord. Kasi gusto kong makita si Papa naglalakad mula doon. Makasama sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Kaya kayong mga anak, kayong mga magulang, kayong mga kabataan, habang nakikita niyo yung mga magulang niyo, mga lola niyo, na buhay pa, mahalin niyo po sila. Kasi pag nawala sila, kung yung mararanasan, na tama pala yung mga payo nila, na tama pala yung sinasabi nila. Amen? Mahirap mawala ng magulang, pero mas mahirap pag mawala si Lord sa buhay niyo. Pag wala si Lord sa buhay niyo, magulong pamilya. Amen? Alam niyo po ang tahanan na walang Diyos, kahit sa ulam nag-aaway kayo. Ito ba? Kahit sa maikling bagay, mainitin ang ulo pag wala si Lord. Kaya kailangan dapat ang isang tahanan ng mga lingkod ng Panginoon ay laging nakasentro ang Diyos. Even sa relasyon, even sa mag-asawa, kailangan nakasentro ang Panginoon. Kasi kita nyo, ang mga mag-asawa ng Panginoon, naghihiwalay, nagkawatak-watak. Sino nagsasuffer? Mga anak. Pero ako man, hindi ko man masabing perfecto ang pinanggalingan kong pamilya. Pero pamilya ang nagagaling sa buhay ko. Nawala man sila, pero alam ko, napakaganda ang ginawa nila sa buhay nila bago sila. Lalo yung tatay ko. Talagang tumanggap siya sa Panginoon bago siya namatay. Kaya po, dapat, ang sabi nga, sa banal na kasulatan, meron tayong, sabi niya sa 13, magtiisan kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, ay kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gagawin. Kaya napakaganda yung ginawa ni Kuya Sam. Hindi siya gumanti. Kasi sinabi ng Lord sinabi ng Lord dun sa Romans, ako ang Panginoong mong Diyos. Ako ang gaganti. Ang laban mo ay laban ko. Di po ba? Supporting verse po nun, Genesis 12:3. Thou who will curse my people, they will be cursed. And thou who will bless my people, will be blessed. Kaya magtataka kayo, pag may umuusig sa inyo sa katrabaho nyo, sa kapitbahay nyo, pag ipinanalangin mo, hindi ikaw ang gumagawa. Amen? Hindi ikaw ang kumikilos sa kanya, laban sa kanya. Si Lord, kasi mahal ka ng Diyos. Di ba? Sinabi niya thou who will curse my people will be cursed. Kaya ito po nakakatakot pag tayo may umuusig sa atin. Huwag natin po silang gantihan. Kasi pag ginantihan mo, kung gumawa ng masama sa'yo at ginantihan mo, wala ka ng pinagkaiba sa kanya. Hello? Diba? Ay, yung kapatid ko, matigas ang puso. Titiisin ko rin siya. No. Pag nalaman mo na ang aral at turo ng Diyos, huwag kang makipagmatigasan. Ipanalangin mo siya na palambutin ang kanyang puso at magugulat ka. Magugulat ka ang gagawin ng Diyos. Amen? Ganun po kumilos ang Panginoon. Huwag kang maging matigas ang puso. Kailangan andun ka sa side ng Lord. Upang pagpalain ka, hindi ka lang kasi pagpapalain na Lord, hindi lang sa mga financial, sa position, pagpapalain ka ng Panginoon sa kanyang mga salita. At mamumuhay ka na, unti-unti, binabago ka na pala ng Lord. Unti-unti, pinapagaling ka na rin ni Lord. At lahat ng mga pag-uugali mo, mawawala na yung mga bagay na hindi naaangkop sa kanyang mga
ang paglilingkod mo na may karamdaman ka, unti-unti ka na palang gumagaling. Mawawala na yung iyong mga karamdaman. At doon ang unang ginagamot ni Lord sa buhay natin, puso. Bago po physical. Yung puso mo kasi kung may maraming hinanakit ka, yun ang inuuna niya nililinis ni Lord. At magugulat ka sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Andito na pala ako sa piling ng Panginoon. Na ang akala ko, hindi ko kailangan ng salita ng Diyos. Pero ngayon, magugulat ka na nasa piling ka na ng Panginoon. Amen. Kasi ang kaharian ng Panginoon, hindi lang dun sa langit. Ito ang kaharian ng Diyos sa buhay mo. Kasi kung maghahari ang salita ng Diyos sa buhay mo, magagawa mo ang lahat ng bagay. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. Pero may isang bagay natin magagawang nag-iisa pag wala si Lord. Amen? Naunawaan po ba natin? Kaya magpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan niya, sa bawang buhay niyo, sa buhay ni Kuya Chu, ni Ate Mildred. Meron pang isa, yung apo niya daw na pinapanalangin pa natin, si Kuya Winwin. Opo, sa umaga po ito, meron tayong breaking of the bread. Handa ba kayong tumanggap sa breaking of the bread? Yes, kasi ito yung aral na ibigay sa atin at iniwan ng Panginoon sa atin. Bago po tayo tumako sa banal na hapunan, awitin natin yung lupa ng langit. Bago po tayo bumako, tayo po yumuko at manalangin. Hallelujah. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, Panginoon, bago po kami tumako sa tron ng iyong kaluwalhatian, Ama, pakalinisin mo nga po kami, Panginoon, mula ulo hanggang talakpakan. Upang kami po, Panginoon, ay karapat-dapat na gumanap, O God, sa banal na hapunan ito, Panginoon, at tumanggap. Lord, salamat po, Amang Banal, sa kapatawaran na iginawad mo po sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Kanin natin ang panabang.
gayon din naman hinawakan ang sarong matapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ang siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa kung kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po. Please down. Dadahan mo tayo sa Tuwan po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Mga ganyan na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa isang linggong pagpapala. At sa mga anak mo nagbigay ng financial bigat, balik niyo po sa kanila ng siksik-libig at tumaataw na nayon sa kalooban mo. Binabalik ko papuri at salamat at ang ngalan ni Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Ama. Itinataas ka namin, Ama, sa iyong pinakamataas na pangalan, Ama. Walang hanggang papupuri, Ama. Walang hanggang pasasalamat, Ama. Maraming salamat, Ama, sa buhay at kalakasan ng bawat isang narito ngayon, Ama. Salamat, Ama, at kami nakapagpupuri pa sa iyo, Ama. Salamat, Ama, sa paggabay sa araw-araw, Ama, sa mga trabaho, Ama, na ibinigay mo sa amin, Ama. Maraming salamat sa iyo, Ama. Ama, dalangin namin ang lugar na ito
ito na lagi mong ginagamit sa gawain ng Panginoon, Ama. Basbasan niyo po ang lugar na ito at ang bawat pamilyang naninirahan sa lugar na ito, Ama, na lagi niyo po silang gagabayan, Ama. Ama, ganun din po sa mga ginagamit sa gawain ng Panginoon, sa music ministry, Ama, sa mga awit, Ama. Kayo po ang magbibigay sa kanila ng boses, Ama, at ng kalakasan, Ama. Ama, ganun din po sa aming mga pastor at pastora, Ama. Alam namin, Ama, na lagi niyo po silang gagabayan, Ama. At bibigyan pa po ng wisdom at palalakasin pa po, Ama, upang makapagbigay ng inyong mabuting balita, Ama. Ama, dalangin din po namin, Ama, at itinataas namin ang mga may karamdaman, Ama, na kayo po, Ama, magpapagaling sa kanila, Ama. Walang imposible sa inyo, Ama. Kayo po ang tunay na Diyos na aming sinasamba, Ama. Ama, sa aming pag-iwalay, kayo ang manguna sa bawat isang narito, Ama. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay sa inyong lahat, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat po magsabi ng Amen. Bibigay ako sa'yo. Mag-birthday ko yan. Yun mga kapatid, tapos na po yung ay, thank you. Tapos na po yung pagkikinig ng salita ng Diyos. At yun nga, tapos na po. Sana suportahan po nyo yung Remnant of the Christian Fellowship sa lahat ng mga kapanood. Naway suportahan nyo po itong aming mga pastor at saka mga pastor. Lagi silang palakasin sa kanilang mga sa pamamahagi ng salita ng Diyos. Nanay. Yun mga kapatid, suportahan niyo po to. Salamat po. Ay, thank you.